pangalan, narito po kayo sa aming kalagitnaan. Kami po ay umaasa na papatnubayan nyo kami sa aming pong mga pag-aaral ng inyong banal na salita. At bago po ang lahat, kami po ay may hingi ng tawad sa anumang mga kasalanan na namin nagawa sa isip, sa salita, o sa gawa, Panginoon. Ano man, Panginoong Diyos, ang aming po, Panginoong mga nasabi, naisip na hindi ayon sa inyong kalooban, kami po ay narito at nagpapasaliksik sa inyo, Panginoon, bumababa, nagpapakumbaba, Panginoon, na kami, Panginoong Diyos, ay inyo pong patawarin sa aming mga kasalanan at linisin sa inyo ng inyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Ama, pagpalain niyo po, Panginoong Diyos, ang gawain ito na sa aming pong pag-aaral ng banal na salita. Kayo po, Panginoong Diyos, ang makilala at makita sa aming pong pag-aaral upang sa ganoon ay malaman namin, Panginoon Diyos, ang inyong po, Panginoong mga kapahayagan tungkol sa amin po, Panginoong buhay. At naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na patuloy na kikilos ang banal na Espiritu sa amin po, Panginoong kalagitnaan upang kami turuan, paalalahanan, alawin sa lahat po, Panginoon, ng mga bagay upang sa ganoon ay makilala namin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa amin sa lahat ng mga maling paniniwala. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Kung ito ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Gawa 17:29. Gawa 17:29. Tignan natin yung aklat ng Gawa. Gawa 17:29. Ito? 17:29. Sabihin na, pupunta ka na doon. Tatawagin ko na lula mo. Pupunta ka doon kay Ate Ana. Punta na doon. Para hindi ko tatawagin ang Ano ko na. Makinig ka sa Lula Ana, sa Teacher Ana. Dali. Yamang tayo ay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, unang pila, unang bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. 17:29. Amen. 20:30. 30 pa daw, kuya. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Dadapot na ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. At amen. 31. Sapagkat Siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang paghuhukom sa sanglibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya ay buhayin niyang maguli sa mga patay. amen. Iopurihin ng Panginoon sa pagkabasa sa banal na kasulatan na nagpapahayag ng tunay na kadakilaan ng Diyos tungkol sa kanyang mga nilalang. Dito po natin na sinasabi po ng banal na kasulatan ang ating buhay ay nakasalalay sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi natin
sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginoo, pilak o bato na pawang likha ng dito sa 16 hanggang 18. Santiago 16. Yan. Santiago 1. 1, verse 6. 16. 16 to 18. 16 to 18. 16 to 18. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iba. Sa kanyang sariling kalooban ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Amen. So, napakabuti ng Panginoon na ipinakikita sa atin ang katotohanan tungkol sa lahat ng mga bagay na nilikha niya, na hindi dahil sa mga bagay na nasisira, kundi sa mga bagay na nilikha na ibinibigay ng Diyos. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw na sa kanya. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyang dilim dahil sa pagbabago. Alam ng mga nagtuturo na hindi mawawala ng kabuluhan ng kanilang pagtuturo dahil may mga tao na gustong makinig. Yan. Dahil katulad nila, katulad namin, nakaka-produce kami ng mga tulad din namin na nangangaral para pagdating ng araw, kagaya namin, kayo din ay matuto. Sa inyong pakikinig, kayo din ay matutong mangaral. No? Alam nyo ba mga bata, na kapag kayo'y palaging nakikinig ng salita ng Diyos, at hindi lang naman nakikinig, nagbabasa din siyempre, mas lalo nyo makikilala kung sino ang Diyos sa buhay nyo. No? At hindi nyo lang ito gagawin dahil gusto nyo lang. Gagawin nyo ito dahil mahal nyo ang Diyos. No? At dahil mahal nyo ang Diyos, mamahalin nyo rin yung mga kagaya nyo, mga batang gustong makinig. Magmamahal kayo ng mga bata o mga tao dahil kagaya din ninyo, kung hindi din kayo naging masunurin at hindi rin dahil sa inyong pakikinig, ay walang mga taong maliligtas. No? Dahil sabi naman ng Panginoon, di ba? Ipangaral natin ang salita ng Diyos na sukat na paliligtas ng mga tao upang ang mga tao ay maligtas. Okay? So anong sabi dito? Nakatagpo si Pablo ng isang babaeng may takot sa Diyos. Anong pangalan ng babae? Okay? Si? Babae. Oo nga. Anong pangalan ng babae? Si ate. Sing. Si? Ate Angela, anong pangalan ng babae? Si Lydia. So, si Lydia. Hindi yata makinig. Nakatagpo si Pablo ng isang babaeng may takot sa Diyos. No? At sa kanyang pangangaral, sabi dito, binuksan ng Panginoon ang kanyang isip. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y Guys, maraming bata dito, guys. Guys, may tricycle, guys. Okay? Dahil bukas ang isip ni Lydia, naniwala siya sa ipinapangaral ng Guys, Panginoon. nag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil sabi nga si Pablo Mananampalataya noon, o mga kapag children pinangaral, ministry. ang kapangyarihan ng Diyos ay tunay na kumikilos sa buhay ng mga nakikinig. Kaya dapat tayo matuto tayo makinig. No, magkaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos sa atin. Upang sa ating pakikinig, tunay na tayo na ay umungkad at lumago. Lumalago, nagbubunga. Sabi doon, paano makikita ang bunga ng ating mga
napapakinggan sa pamamagitan ng ating pagsunod. Dahil makikita ito sa ating mga buhay. Kapag tayo mayroong napapakinggan at turo ng Panginoon sa atin, ito'y ating sinusunod. Ang palataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yun. Kaya, ang pananampalataya natin ay siyang nagbibigay sa atin ng kaganapan upang ating makita ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Bagamat hindi natin siya nakikita, ay kumikilos ang ating pananampalataya upang sa pamagitan ng mga pangyayari na ginawa ng Diyos ay makita natin na tunay nga na may Diyos na nagmamahal sa atin. Kaya hindi sa pamamagitan ng mga ginto o pilas na mga ginawa ng Diyos, yung mga inanyuan ng tao ay hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng mga kamay ng tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. So nakita natin na Kay Kristo Jesus, naway sumahating Diyos at Ama ang kaluwalhatian. dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Kristo at paghanap sa kaharian ng Diyos, ay hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Amen. Ang lahat ng mga bagay ay ipagkakalob niya sa atin. Ang mga kayamanan na hindi mauubos, ibibigay ng Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan Amen. sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, nakita natin na tayo, mga nilikha ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay makakamta natin ang mga bagay na ating hinihiling. At alam natin na ang Diyos na hindi natutulog at hindi nagpapabaya ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Kaya sabi ng Pilipos 4:6 at 7, Pilipos 4, 6, 7. Pabalik kuya, pabalik sa ano. 4, Pilipos 4. 4 ba? 4. yun din, 4. Doon din, dulaan sa una-una. 4. 6. 4, 6. Oh, 6 and 6 7. and 7. 4, 6 and Huwag kayong mga balisa 7. Yes. sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay na sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat at ipakikilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Amen. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, wag nating ikabalisa ang mga tungkol sa mga bagay na narito sa sanglibutan. Sa halip, ay patuloy nating hingin sa Diyos ang lahat ng ating mga kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao. Ang siyang mag-iingat sa inyong puso. Hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga Humahanap sa Kanya. sa mga Kanya'y nagtitihanap. Amen. So nakita po natin na hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat sa sino mang lumalapit sa Diyos
ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So, sabi nga, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be kakaroon sa amin ng katiyakan upang manatili sa amin ang pagpapala ng Diyos. At sa pamagitan ng pananampalatayang ito ay makikita namin na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng kapamaraanan na hindi kayang arukin ng aming mga kaisipan. Salamat po Diyos na sa oras na ito ay patuloy niyo kaming pinaalalahanan sa lahat ng mga bagay na nakasulat sa banal na kasulatan. At dalangin po namin, Panginoon, na ito po ay amin po, Panginoon, masunod at maisapamuhay at maipamangaral sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala sa inyo pong banal na kasulatan. Kaya salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang gawain ito sa El Paso. At patuloy namin hinihiling, Panginoon, na kayo po, Panginoon Diyos, ang aming Diyos na magkakalog sa amin ng lahat ng mga bagay na aming kailangan. Ang aming mga pangailangan dito sa El Paso, Panginoon, ang higit namin pong pinahahalagahan ay ang makapangaral kami, makapagdala kami ng mga kaluluwa sa inyo pong Panginoon. Ito po ang isang bagay na nais po namin maganap sa El Paso, Panginoon. At maging sa mga lugar na hinahayuan ng aming po mga kapatiran, Panginoon. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang aming po Panginoon Iglesia, ang Jesus Our Friend Foundation Church, at ang mga namumuno sa Iglesia ito, Panginoon. Yes. At ang lahat po ng mga membro at ang mga manggagawa ninyo, Panginoon. Alayin po namin, Panginoon Diyos, na magkaisa kami sa lahat ng mga gawain at patuloy na pumilo sa inyong banal na Espiritu upang sa ganun, Panginoon Diyos, ay makita ng lahat na kayo nga po ay naghahari sa aming buhay. Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya ito sa Panginoon sa Kristo ay maabot namin, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. Sapagkat ganun na lang ang pag-ibig niyo sa sanlibutan na ipinagkaloob niyo ang inyong buktong na anak upang ang sino man sa kanya ito mampalataya hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay. At sa pamagitan ng aming pupang ng panalangin at pagkain at pagkilala sa inyong banal na kasulatan ay malalaman namin kami Diyos na pagkikilos ang inyong banal na Espiritu upang ibigay sa amin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan. Tunay na kayo po ang Diyos na dakila at banal, Panginoon. Hindi kayo nagbabago. Kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailan. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob. Ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ni Moses. Ang Diyos ni Haring David. Ang Diyos at Ama ng Panginoong Hesus Kristo. O kaya, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat kami ay tinatagpo ninyo sa oras na ito. Na sa aming pag-aaral ng banal na salita, Panginoon, ay nalalaman namin, Panginoon, na kumikilos kayo, Panginoon, at gumagawa sa aming mga puso upang kami, Panginoon Diyos, ay maging pangunahing bunga ng inyong mga nilalang na nagbibigay sa inyo ng karangalan, Panginoon. Kaya sa pamagitan po ng aming po mga panalangin, ang aming po, Panginoon, samo o Diyos, ay patuloy na lumakas at lumago, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatiran natin sa Panginoon. Si Kuya Ber, si Kuya Liger, si Ate Charet, si Ate Ana, si Kuya JR, kanyang lingkod, at ang mga kapatid na wala po rito, Diyos. Ang mga kabataan, mga kalalakihan, ang mga may edad, Panginoon, hal na taga rito, Panginoon, mga kapitbahay, kaibigan, kakilala, patuloy namin hinihiling na ipuin po ninyo sila, Panginoon. Turuan niyo po sila, Panginoon, na sa pamagitan ng inyong pananampalataya sa Panginoon sa Kristo ay makamtan din nila, Panginoon Diyos, ang tunay na kahalagahan ng buhay. Thank you, Jesus. Sapagkat kayo po naman, Panginoon Diyos, ang aming Diyos, na
na hindi namin nakikita. Subalit nadarama namin, Panginoon, ang inyong walang hanggang kapangyarihan sa aming mga buhay. Nanampalataya kami, Panginoon, sa patuloy na pagkilos sa iyo, Panginoon, sa aming buhay, sa mga susunod pang mga araw. At malalaman namin, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga bagay na inyo pong pinagkakalit sa amin, ang siyang dahilan, Panginoon, ng aming pakikipag-isa sa iyo. Hallelujah. Sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kaya, okay muna tayo. Dakilang biyaya, kami dinalaya mula sa bihan ng kasalanan. Oh, pinatawag, pinagpalat ang lusa. Di mapipigil ang pagsamba sa iyo. Jesus, dakila kang totoo lahat. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hallelujah. At ikarit, papray ko kung overin mo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa oras na ito. Sa mga salita niyo, Panginoon, ay pinagkaloob sa amin. Dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa mga